Mga ka-Rouse, good morning! Araw po ng Huwebes, another day and another house improvement project po sa mga ongoing project natin. Ayan, bali mga ka-Rouse, papunta muna ako rito sa Phase 4. Ayan, magbibigay ako ng konting update dito. Tapos update din po tayo sa mga ongoing project natin. Meron tayo sa Tansa Garden Premier Project, Anyana Beller East Project, at saka yung bagong project natin dito sa Lumina Homes Phase 3. Good morning sa mga client owner pala natin. Ayan mga ka-Rouse, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Ayan, good morning. Ayan, good morning. Ayan, good morning din po sa client owner natin dito. So itong project natin ito, halos tapos na po kami dito. Ang kulang na lang po rito is yung 5% ng aming contract. So dito banda, kailangan may polycarbonate yan na dapat na makikita rito kapag natapos natin yung first contract. Kaso nga lang sila client, humabol po sila next month or March ngayon 2026 na ipapatapos po yung buong trabaho rito. For finishing na po siya. So ibig sabihin titirhan na lang. So malinis na natin siya i-turn over according dun sa plano, then titirhan na lang. Ang una naming napagkasunduan, hindi muna ikakabit yung mga polycarbonate. Yan po kasi magdudumi yan dahil magpipintura tayo rito, yung alikabok, yung tiles, halos lahat kasi papagawa nila. Kaya huli na lang po natin ikakabit para bagong-bago. Tapos yung tungkol naman po dun sa loob, ang setup po kasi nito, may bar counter dito sa pagpasok ng main door. Tapos meron TV area rito sa may bandang corner, then 2 bedroom dun po sa dulo. Tapos yung setup ng bahay na to, yung TNB niya, dito namin nilagay sa may corner area at saka yung kitchen area. So nakaseparate siya dito mismo sa pinakaloob ng interior. So nakaseparate. Ayan, bali meron pa kaming mga dapat unahin bago namin matapos yung contract. So sa madaling salita, kailangan may floor tiles muna yan bago namin may pakita yung iba pa. Nagkasundo naman po kami ni client regarding doon. Naunawaan naman po nila. Pwede po kasi nating ipakita yon yung kisame para tuluyan na matapos yung sa contract. Yun nga lang kasi pag inuna natin yung walang tibay yung gawa. Bali ipapaliwanag na lang po natin yan sa mga susunod na vlog kapag nandito na ulit tayo. Yan, bali sa mga nakakuha nga pala ng ganitong unit, bali 54 square meter to na Amy Row House dito sa Lumina Homes Tansa. 54 square meter lot area. Yan, ito na nga po pala yung pinaka frontage nya. Yan, simple pero maganda at elegante, di ba? Shoutout po kila client. Yan, maraming salamat sa opportunity. Bali, itong unit na to, kita-kita na lang po ulit tayo by March. Baka may pagpatuloy na po nila. Tara. Grabe yung lamig ngayon mga ka-Row House. Third week ng January 2026. Ramdam na ramdam po yung lamig. Ito, lalo na kapag bumabiyahe tayo na nakasingle lang. Sino sa inyo yung naglalagay na po na mainit na tubig tuwing umaga sa kanilang paliguan? Diba? Comment nyo naman dito. Kaya lamang na lamang kapag may water heater ka sa TNB. Napakalaking tulong. Dali dito sa Cavite, kapag December, January, malamig talaga. Pero kapag summer season naman, sobra naman sa init. Yun o. Bihira lang po natin na maranasan yung ganito kalamig dito sa Pilipinas. Ganito masarap pagtrabaho. Kahit na maaraw, kahit matindi ang sikat ng araw, hindi mo ramdam. Sobrang lamig. Bali mga karosa, hindi mo na tayo dumiretso sa phase 3. Pero nanggaling na po ako doon, hindi mo na tayo nag-shoot ng video. May kailangan ang tropa po ron. Bali, pagpapatuloy po yung roofing trusses sa harapan ng bahay. Dito sa bagong project natin, ito yung stainless gutter. Yan para sa frontage. Yung pinaka roofing trusses natin sa fence. Tapos isang balde ng flat latex at saka baby roller. Yung flat latex, yan yung ginagamit natin dun sa facing board ceiling. So yung parang ganyan po yun, oh. Yan. Ang ginagawa natin dyan, pinipinturahan muna natin yan bago po natin ikabit. Tapos yung matitirang flat latex, bali pondo na po natin yan para dun sa mga gagawin sa interior. Okay, let's go. Dito muna tayo sa may Tansa. Tara. Nandito tayo sa hardware na. Bali siya nga pala mga karos, yung update nga pala rito sa mga naipakita akong listahan. Yung iba dito isa i-deliver na lang.
Ang bibilin lang natin ngayon yung isang balde ng flat latex at saka yung dalawang baby roller. Yung bubong, yung gutter, yung test screw, yung drill bit, bali manggagaling na lang po lahat yan sa CMT Metal Roofing. Yan, construction supplier services. Ito yung flat latex. Bali pipinturahan po natin yung ano rito, yung mga Kaizen board bago ikabit po sa trusses. Kailangan nakapintura na siya. Tapos binilang ko ng semi-gloss latex white yung project natin para dun sa Anyana. Mahirap talaga mag-vlog pagka isang kamay lang. Teka, nasa na yung resibo? Nasa na yung mga resibo nito? Ayun. Yan, ito yung flat latex para sa Anyana 795, tapos 2570. Ito para sa pastry, may kasamang dalawang roller. Siya nga pala mga karos, dumiretso tayo rito sa Anyana Bel Air East Project. So yung hardware na binilhan natin doon banda sa may Vista Mall, so sayang naman, nasa labas na tayo. Dumala tayo rito. At saka kinuha natin yung grinder ni Ricky. Yan, medyo maraming naipon na grinder po dito. Teka, ito na naman, nakasara na naman yung ano. Ay, medyo ano talaga pagka medyo hassle. Kasi syempre pag nagbablog tayo, isang kamay na lang yung gumagana sa atin. Yan, maraming nagsasuggest po na maraming salamat doon sa mga nagsasuggest tungkol sa mga GoPro camera setup. So ito. Yan. Wala yung susi. Oh. Tapos naiwan ko pa nakabukas. Tapos ito yung semi-gloss latex ni Kuya Rigor, yun. Yan, tayo sa taas. Yan. Master Dindo, good morning. Good morning! Morning. Louie, good morning, Louie. Good morning! Ayun nakabit na pala yung mga ilaw. Yan yung ilaw. So, square din po yung kanyang kaha para kapantay ng ating exhaust fan. Ayun, nakapag-waterline na pala si Louie rito. Yun. Tapos yung niche. Paliwanag mga yung niche dyan. Bakit naging ganyan? Sagad dahil walang poste. Walang poste. Ito yung poste. Yun, nandun pala yung poste. Nice. Tapos sinisin sila na ni Louie. Sa mga tile setter, alam na yan kung bakit sinisin sila. Tapos dito may naka-ready na tayong isang Kuya Dindo, no? Isang room. Ito yung isang room natin na naka-ready na para sa top coat. Ayan, kornisa. Ayan na. Yung kornisa pala natin, sabay lang siya sa kulay ng ating wall na kuya. Ayan na. Ayan na yung pinapatimpla natin. So si Davies na Mystic, ang code is 2876P. Yan po yun. 2876. 2876P. 2876P. Yan, parang wetting lang. Ayan. Sige, Rigor. Morning po kayo, Rigor. Ito na. Yan na. Thank you, boss. Yan. Nakaload ka pa. Pampilis. Ang bango rito, kuya. Nasolve na ako. Yung pala, yung mask may dala ako. Iwan ko rito. Sa akin, boss, yung ano? Oh, yung luma mo. Sa akin? Yung luma. Nakita ko nandun. Hey, boss. Donis, morning, Donis. Good morning. Yun maliwanag na. Yan, may kulay ang buhay sa TNB. Ayan na po yung TNB, kitang-kita na. So yung niche dito kung bakit naging ganito lang, may mga poste po kasi rito. Yan na. Kaya pabor naman na po kila ma'am daw to, sabi niya. Yun. Maliwanag na ang TNB. Ganda-ganda na, sarap na maligo. Yan, lalagyan na natin ng signage dito na bawal gamitin. Diba? Ayos, pansamantala. Okay. Yan, cabinet all white. So ito lang po muna yung update. Iiwan ko lang yung para kay Kuya Rigor yung mask niya. Nakalimutan po kasi dun sa Lumina. Tapos dito sila Master Dindo, mag-uumpisa na po. Ayan, mag-uumpisa na. Mag-uumpisa na magmerienda. Nagmerienda na ba kayo? No? Mamaya-maya.
Oh, hindi pa daw. Ay, si Kuya pala. Nakalimutan natin batiin. Asan si Kuya? Kuya, good morning po, Kuya Philip. Good morning. Parang hindi nag-almusal. Papahalating, parang hindi nag-almusal. Okay. Bali, ano itong kinukuha mo? Yung gitna. Yung ililipat po kasi yung ano rito. Dito ba tayo kukuha ng gitna o doon sa hagdan? Sa railings? Yun dito. Hindi, ganito yan. Kasi may possibility na iba pa rin, igitna mo na rito. Oo. Kasi para yung radius ng liwanag niya, gitna na. So, pero kung halimbawa masikip talagang dito. So, igigitna na natin kasi hindi natin alam yung ilaw niya eh. Pag dito ka kumuha ng gitna, maaaring mauntog dito. So, dito na. Baka malaki gumaya sa rin. Tsaka advantage na rin pag nag-maintenance, abot to. Ito dito no. Abot to pag nagpalit ng bombilya. Kamusta? Ayun, ang kulay. Ang kulay. Ganda naman. Parang beige. Ganda, ano? Mystic. Pambabae, no, kuya? Pambabae yung kulay. Sige, okay na ako rito. Kinuha ko lang yung grinder. Hindi may mga tapes there yung ano. Saan? Yan yung kay Ricky. Nakuha ko. Yung mga personal kasi nila na grinder dito, may mga pangalan. Kung ano yung para dun sa unang gumamit. Yun dapat ang ibalik natin sa kanila. Nakalimutan lang po ni Ricky. Sabi ko naman kasi sa kanila, dapat dala-dala nila yung mga ganito nila kahit saan sila magpunta. Ayan, Barto. May tape. Ayan. Ayan na, yun ka na. Thank you, boss. Sige. Dito, tsaka dito. Dito pala. Yan yung kanto na yan. Yan. Tama. Sa gitna nga nito. Sa dito na banda. Diyan banda? So, pwede rin naman kasi may ano kasi tayo doon, may cover pa tayo dyan, di ba? Dito daw. Huwag na masyado malapit dun sa wall fluted. Ay, sa WPC na tubular. Kung akong tatanungin, ito, at saka ito, gitna mo yan. Ito yan ang gitna niyan, ito. Yan ang gitna niyan. Oo. Huwag masyado rin lapit dito. Para lahat naman naiilawan. Alam ko, yan na yan, yung gitna na yan. Itong 2x2. Hindi, ito, yan na yun. Yan. Pero pwede rin naman tayo gumitna rito. Ito ba yung sinabi niya? Yan na yung sundin natin. Basta wag masyadong didikit doon. Okay. Sige. Yung pinag-uusapan namin yung tungkol sa chandelier. So, kung saan yung pinaka maliit na landing space, mas maganda nandun. Para buhay na buhay po siya. Pwede po siyang habaan pababa. Kung saan yung pinaka yung pinaka medyo mahabang hulog niya. Ayun na, sana tama yung pagkakapaliwanag ko sa vlog. Basta dun tayo sa standard tsaka sa maganda, di ba? Ayun na. Let's go. Pai, morning Pai. Good morning. Yang boysen yan. Tsaka yung roller. Okay. Up, yeah. Yan, nakabalik na po tayo rito sa phase 3. So ito yung mga improvement na ginagawa namin dito. Ricky, good morning Ricky. Ito yung grinder. Yan yung grinder mo. Nakuha ko na sa Anyana. Pinagpapatuloy na nga po pala rito yung roofing trusses. Tapos ang ginagawa namin dito, yung fabrication po ng pinaka trusses nya is 2x2 and 2x3. Kapag nailatag lahat ng pinaka soleras nyan, pipinturahan po kagad yan ng primer. Pag na primer po, dala naman natin na flat latex na primer white, pipinturahan naman po yung pinaka makinis na bahagi ng Pisem board. Tapos bago po yan ilatag dito. So mas maganda rin, bago po yan isalpak dito, kailangan po pinturado na siya ng black. So yung black na ginagamit namin ngayon is yung Aqua Gloss It Black by Davis. Tapos ngayon araw nga rin po pala darating yung mga stainless gutter at saka yung bubong natin para rito.
May space ba tayo ngayon darating? Doon na lang? O sige. Tapos ang update, dinouble check mo ba? Baka meron pa? Oo. Bali, 4 na lang po yung tira eh. 4 na piraso? Ay, kulang. 4 na box lang kasi binili ko nito, ano? Oo, 4. Oo. Kasi sa isang box, 1 square meter. Mapapabili tayo. Kulang. Ito lang ba? O, pati zero ko sa ibabaw. Bali, pagka sinama yun sa baba, mga 15. Oo, kinulang. Isang box pa. Isang box talaga. Hindi mo makabili na. Hindi makakabili ng tingin nito. Eh okay lang, at least makompleto. Kasi bitin naman kapag hindi natin nakakompleto to. Ganyan nyo rin sa tibilin. Ha? Ngayon din. Ngayon ko bibili. Kakabit ko na yung 4. Sige, sige. Bibiling ko na rin. Pero yung karton, kukunin ko. Kukunin ko yung karton for reference. Ay, ito yung bago doon sa yung karton na. Yung karton. Kahit ibang karton na lang ito. Hindi, yan ba talaga yung pinanggalingan yan? Hindi, iba to sir eh. Ay, ito yan. Dito yan, oh. Kaso bulok kasi yung karton eh. Bulok ba? Oo. Sige, titingnan ko na lang sa resibo. Gigi. Yan na. At ayun na nga, nagkulang nga po pala yung degusto natin. So bibili natin mamaya after break time. Good morning nga pala, Ricky. Good morning. Good morning, boss. Tsaka kay Bilo. Good morning dyan, Lag. Good morning. Yan. Yan si Epoy, nabati na natin. Yan na. So tulong-tulong na lang kami yung ginagawa ni Epoy, yung pagsisinsil para dun sa switches. Tapos dito halos okay naman na po tayo rito regarding po sa mga setup. Magkakaroon nga lang po ng mga konting changes dito banda at saka dito. So maglalagay kami ng piping, semento at saka adhesive, marami pa naman. Nandito nga pala si Kuya Boy, kagaya ng mga napag-usapan namin kahapon. Tapos ayan, may mga drywalls na tayo rito pag-akyat. Imagine niyo kung yung drywall nandito, no? Napakasigip. So kaya kailangan pa natin ng konting space dito para magkaroon pa ng konting hallway. Kuya Boy, good morning po, Kuya Boy. Good morning. Tapos dito nga pala, pinababago ko yung abang lang ng paglalagyan ng ating mga bracket para sa ilaw. Kasi may pinakita sa akin si Ma'am, nakabili daw siya sa may IKEA. Bali separation yung mga wiring nun. So hindi kagaya ng mga pendant light na kinakabit namin, isang wire lang pwede na, pero ito 3. Yan na. Tapos humabol na lang ako ng para sa CCTV rito sa likod at saka dito banda. Saksakan ng mga CCTV kasi baka mamaya magpahabol si client. Bukas kasi nakaschedule na to para sa Kisame o sa Makalawa. Yan, baka magpa-schedule na. Yan. Yan yung roofing framing natin dito na inaasikaso nila Bilog. Tapos yung doon banda, yun nga, asikasuin ko rin yun para kahit paano may materialis dito. So hindi lang pwede bumili ng ng isang ng tingi para dun sa deco stone. Automatic bibili tayo ng isang box. Pero konti lang naman na talaga yung matitira ron. Kasi medyo meron pa yan sa ibabaw at meron pa yan sa ilalim. Yan, para makompleto na natin. Tapos ito na nga pala yung 9mm na drywall. Tsaka pala bumili pala ako ng ready fix dun sa Wilcon kahapon. So ito po yan. So gagamitin natin to bilang agent band. Yan yung gagamitin po natin yan bilang agent band para dito. Yan. Tsaka dito banda. So kasi ito lalagyan din namin to ng Python board. Gagamitin din po natin. So kulang yung Python board natin. Ito pa pala. Meron pa pala rito. Ito lang yung nalagyan. Magagamit na natin to. Para doon sa taas. Tsaka rito inaasikasan. Yung mga tubular nga pala natin, simula nang binili natin to, para lang po sana yan dito sa dito, yung kabuuan ng trusses at saka yung framing, pati rito yung framing. Ngayon titingnan natin kung aabot siya dito. So pahabol na lang kapag nagkulang pa.
Pwede rin sana moldura, no? Kaso nga lang, hindi yan yung design eh. Kailangan paikot. Oo, di ba? Nakalak. Oo. Nagluto kaya yan. Hindi ko alam. Kasi, pero naglagay naman tayo ng waterline. Eh kung may grotto yan, dapat may ano yan, linya. Eh kaso nga lang, hindi nga pwede del open. Oo. Hindi pwedeng moldura yan, sagad na natin dito eh. Yeah, wala naman, basta pinalagay lang ni client yan. Design lang talaga yan. Okay, ito na muna yung update dito sa project natin sa phase 3. Yan, meron akong mga inaasikaso rito. Isa to sa pinakamadaling matutukan gawa ng ang bahay ko, doon lang naman sa kabilang subdivision. Kaya kapag may project kami dito sa Lumina Homes, tututukan ko talaga. Kapag may project naman tayo doon sa medyo malalayo, mga veterano yung mga nilalagay natin doon. Kaya iniiwan natin dito sa Lumina si Bilog. Yan, iniiwan natin. Hintayin ko na lang. Hintayin mo na lang yung bago. Hintayin mo na lang para malalaro mo, no? Okay. Nagkulang yung deco stone. Ang computation kasi dyan 1 square meter, isang box yun. So sobra pala sa 4 square meter to. Sa baba pa po kasi kailangan lagyan yan, tas dito sa ibabaw pa. Yan. Yan. Kakatapos lang po natin mananghalian mga ka-row house. Ang ganda po ng weather natin ngayon, no? Ayan, bali mga ka-rows, habang papunta po tayo sa tile center, bibili po tayo ng isang box ng deco stone, yung kulang ni Ricky. So meron nakapag comment tungkol po dito sa paggamit po ng tile adhesive. Bali, napakahalaga po ng tile adhesive mga ka-rows. Ang ginagampanan po kasi nito, matibay ang isang konkreto kung monolithic ang buhos. Syempre, hindi naman po natin mabibigay dun sa finished concrete cement yung mga design na gusto natin. So kaya bumibili tayo ng tiles para magkaroon po ng buhay yung ating mga floor area. So sa madaling salita, kailangan natin ng matibay na pandikit. Ayan, sa konkreto. Kaya napakahalaga po ng tile adhesive. So siya po yung magiging dahilan para mas lalong maging makapit po ang inyong tile. Sundin niya lang po pala yung instruction kapag po gumagamit tayo ng tile adhesive. Siya nga pala, marami pa rin po nakaugalian sa panahon ngayon na kapag gumagamit po ng tile adhesive ay hinahaluan po ng semento. So according po sa mga gumawa at nag-imbento ng tile adhesive, binabawasan po natin yung kanyang bisa ng pandikit kapag meron po tayong hinahalo na ibang mga mixtures pa. So according sa pag-aaral yan. So sa nagtanong, yes sir, napakahalaga po ng tile adhesive. Kailangan na kailangan po, kahit nag-install po kayo sa wall, kahit na anong klase pa pong flooring yan, kung pang garahe pa po ba yan, or swimming pool, or kahit na ano pa, or kahit dito sa daanan ng sasakyan, kailangan pong gamitan ng tile adhesive. Disclaimer lang po mga ka-row, sana nakapagbigay tayo ng idea. Hindi ko man nasagot pa yung ibang dapat pang mahalagang information. So mahalaga gumamit po ng tile adhesive. Ayan po. Let's go. Papunta tayo ng City Mini Home Depot ngayon sa Paradahan. Tara. Siyempre dito natin yan binili sa City Mini Home Depot. Yan, isang box. Yung ganyan deco stone na binili natin, na kinakabit po natin doon sa project sa phase 3, 1,350. Isang box na po yan. Ricky, ito na. Nasa likod. Oh, yeah. Ayan na. Kaya? Aha. Sige. Tulungan ko muna si Si Bilog. Sige. Hop, yeah. Yan, di na muna ako bumaba mga ka-row house. Mamaya mag-update ulit tayo rito. Sa amin, hindi ko hinahayaan na kulang yung isang area. Hanggat maaari, gusto ko sana makumpleto. Ayun, no?
Siyempre, lagi tayo nagbibigay ng update. Gusto natin napapanood lagi ng mga kliyente natin kung ano yung mga kaganapan na nangyayari po rito sa, sa project. Di ba? Na nga pala, no? Dumating na yung bubong. Yung bubong, tsaka yung gutter. May tubig kayo? May tubig kayo dyan? May inom? Rick? Mayroon pa. Sige. Tutok ang araw. So, kalahati nandito yung sunset. Ayan o, kalahati ng area. Bale, ito mga karos, hapon na po. Ito, alas 4 na ng hapon. Ayan, shoutout nga pala sa lahat ng nag-inquire dito sa Facebook Messenger. Paminsan-minsan, nakakapagbasa na tayo ng messages. Tapos, ayun, mga inasikaso ko rin kanina is makipag-usap tayo sa mga kasunod na renovation project natin. Tapos, ito shoutout kay Jay Lam. Ang tanong niya, sa mga wood doors kasi may ilang gumagalaw yung kahoy or nag-i-expand. May pamamaraan po ba na maiwasan yun? Ang sagot natin dito, mahirap na po yan maiwasan. So, kadalasan dyan yung molded doors. Sample natin yung molded doors. Kung ako po sa inyo, konti lang naman yung diferensya ng solid door sa molded doors, mag solid door na lang po kayo para kahit papano maiwasan na po natin yung mga bagay na nag-e-expand. Tapos minsan kapag kasi sinara yung pinto masyadong higpit, so kadalasan nangyayari po talaga yan. Kahit sa solid door naman nangyayari yan. Tapos mas maganda sana pagka bibili ng pinto isama si mamang karpintero para kahit papano makapili siya ng hinog na or yung lutong-luto na kahoy. So, ang tawag doon yung mga kiln dry. So, yung mga kiln dry na yan, pagka binili nyo po, hindi na po siya mag-expand. Actually, na po siya. Yung kahoy na yon is patay na patay na. Kapag medyo hinog pa kasi yung kahoy, nangyayari kasi nag-expand siya or nawawala pa siya sa alignment. So, isama si mamang karpintero, ang sagot dyan, pag bumili ng kahoy, tapos huwag na gumamit ng molded doors. Yun. Tapos shoutout nga pala kay Hilario Kuwasay. Yan, araw-araw po nanonood ng video natin kapag lunch break. Yan, maraming salamat po sir from San Pablo, Laguna. God bless and mabuhay po kayo. Paano ito mga karos, papunta tayo ng pastry project. Doon na lang tayo makapagbigay ng update. So, bukas bawi tayo sa Tansa Garden Premiere. Let's go! Shoutout pala kay Sir Jonathan Biado. Yung pinalitan namin na polycarbonate, nasira pa rin. Hindi talaga magtatagal yan. Ayan, baba tayo. Diyan lang yung project natin sa may likod nito. Ayan o. Nung pinalitan namin to, libre lang. So nilibre ko na kay client. Ngayon nasira uli. Yan, bali ang maganda dyan, palitan na natin ng yero. Yan, bumili ako ng bili tayo ng Aqua Gloss It na black. Yan, palitan na natin ng yero yan. May sasakyan naman na ako. Ipapasok ko na lang doon sa loob ng sasakyan. Kahit yung yero lang mismo. Tapos flashing sa wall. Op, yeah. Okay, update tayo. Update. Yan, makukompleto na ni Ricky. Yan, matatapos na. Ang ganda ng pagkakagawa. Sa roofing framing natin, ayan na po siya. Every 60 cm yung gap niyan para malakas at matibay. Tapos ito isa open lang. Yan, open lang yan. Yan, open lang po siya. Tapos ito ginagawa na ni Bilog yung framing dito. Pero ginawa lang po natin yan. Pero ang saysay na lang po niyan para magkaroon ng connectivity yung framing dito papunta ron. Tapos yun open pa rin. Binuhay natin. Balak nila client na dyan na lang ilagay daw yung condenser. Poy, pakitago nito. Ito yung pampintura mo ng trusses. Black yan pag nalagyan ng primer. Yan, pinipinturahan na pala ni Poy dito yung mga piping board. So sa pagpipintura namin nito, itong pinaka magasgas na bahagi ng piping board, yan yung hindi na pinipinturahan. Yan yung nakapaibabaw po dun. Yun o. Diyan, yung nakapaibabaw na didikit sa yero or sa bubong. Kasi itong makinis,
Yan, ito naman po yung nakikita natin dito. Pag nandito tayo, yan yung nakikita natin dyan. So yan ang magsisilbing kisame. Maraming nagtatanong dyan kung ano daw ba yung ginamit namin bubong. So sa madaling salita, yung bubong nasa ibabaw, ito yung nasa ilalim. Ito yung nakikita nyo. Yan yung picing board. Yan, pinipinturahan na namin ng primer yan para kapag ka nandyan na, hindi na siya mahirap i-retouch. Kasi tingnan nyo, ang daming balakid dyan. Ang pipinturahan mo pa lang yan, kung dun mo pa lang yan pipinturahan, matrabaho. Sobrang matrabaho. Yan, pinagtutulungan nila. So electrical pa rin. Malapit na tayo matapos sa mga electrical dun sa ceiling. Tapos ay susunod na yun sa mga pader. Yan na. Yan, kailangan may box lahat. Yan na. Kaya pasok na pasok yung box dyan. Sakto-sakto. And dumating na nga pa pala yung mga bubong natin. Nandito na. Bali mga 0.5 po ito. Makapal. Pag sinabing 0.5, ayan o, kita nyo naman yung tunog. Hindi tunog lata. Tapos sa 0.5 din yung ating stainless gutter box type. 0.5 din yan. Yan o. 0.5. Yan, 304. 0.5. Kaya talagang stainless. Diba? Wag lang pong ipampuputol dito yung yung cutting disc. Kaya kami may sarili kaming pamputol kasi yung cutting disc na pinampuputol ng bakal, nakakahawa 'yon. Nakakakalawang. Ay, nakompleto ni Ricky ang kulang. Nakakamit na ito po, natanggal lagi. Kasi nakaapakan. Yan eh. Skulado yan, Log. Ito. Ay, sir. Diyan. O kasi titibayan mo pa rin yan. Gawa ng nakahang yung dyan eh. Condenser. Lalagyan ko lang May bracket yan dyan sa Dito ko lalagyan. Sige. Yan. Bali marami tayong pwedeng gawin sa unit na to. Pwede na rin mag-kisame. Na-testing na lahat naman ni Kuya Boy, no? Ni Papa mo. Gumagana na lahat. So syempre bago po maglagay ng PVC ceiling panel or kaya bago takluban para maging kisame, kailangan gumagana lahat ng wiring. Pag may isang sablay, baklas lahat. Yan, pinapa-double check naman natin yan lagi. Okay na Kuya Boy, no? Yung kisame, no? Sa second floor. Pwede na daw. No, pwede na. Yan. Yan, nandito ulit tayo sa may labas. Ito nga pala yung pinaka perspective, no, harapan ng bahay. Pero dito, yung wall lamp nila nasa ibabaw. Pero nag-usap naman kami na hindi naman po talaga ganyan. Hindi as in ganito. Tapos ito isa pinagbasihan lang pero may similarity po yung sa pinaka-design. Kumbaga ito, dito talaga siya, yung pinaka-gate. Tapos yung fence grill natin, nandun yung fence grills. Sa trusses, ayan, yan naman po yun. Yan po siya. Nalaglag. Ayan. Ayan po yung pinaka-trusses, yan, nasunod naman natin. Tapos yung sa kalahati, so yun din po yun, yung sa kalahati. Dito banda. Bali ang pag-aaralan na lang natin ito kasi industrial ceiling. Baka gumawa kami ng lagayan talaga po ng para sa ilaw para matago natin yung wiring. Hindi ko kasi maganda na yung trusses. Yung mismo pinakabalangkas ay bubutasan natin ang bubutasan. Hihina po kasi yan para mai-shortcut lang natin yung mga wiring. So dito gagawa tayo ng panibagong hanger para po sa mga drop light. So ito yung drop light. So kung ano po talaga yun nandyan, yan ang gagawin po natin. Tapos dito is track light. Yan dito. Yung bakal, kung marami pa ba ang bakal, Log? Ito na lang. Ito na lang. At saka yun. So 2x2 ang kulang. Yan, 2x2 yung kulang. Tapos itong inaapakan ni Bilog para dito na lang yan, no? Sa magkabila, no? Sakto na lang sa magkabila. Tapos ito yung 2x6 ay gagamitin pa puro. Ayun, sakto lang. Kailangan pa natin ng para dito. Yung bakal para dito. So ito yung ating ongoing project dito sa phase 3.
Nakompleto yung tiles, oh. Nakakompleto ni Ricky. Oh, di ba? Ganda. Hindi pa natin masyado na-appreciate kasi makalat pa eh, no? Puro green, red, ang mga nakikita ko rito. Medyo technicolor pa, gawa ng sa kalat. Tapos dito nga sa project namin dito, buhos po ang materyales. So meron kaming pang ceiling, meron kaming pang tiles, meron kaming pang roofing. So sakto lang naman sila rito. Hindi naman sila masyadong crowded. Materyales yung crowded pero sa taas sakto lang. 4 lang po silang gumagawa rito. Kung nagdagdag pa tayo, masikip na. Yan na. Yan na. Abangan po natin yung kalalabasan po nito.